Attorney, what's next po for the defense dito po sa naging desisyon ng impeachment court? Unfavorable po sa inyo pong gusto mangyari kahapon? Opo, sa atin po, no, yung unang-una sa lahat, yan po ay isang possibility na na-anticipate naman natin given kung anong nangyari sa previous impeachment trials. So actually, kahit naman po ganun ang naging desisyon, handa pa rin naman po tayo. No? But of course, nagsabi rin tayo kahapon na whether the defense is for us or against us, we will submit to the decision or the ruling of the presiding officer without prejudice doon sa mga legal remedies na pwede nating ma-avail. But parati kasi yung tinatanong kung aakyat po tayo sa Supreme Court. Sa ngayon, in all honesty, hindi pa po namin napag-uusapan yung bagay na yan kasi yan ay isang natiling isang option pero dapat po kasi kapag-usapan din namin with our client. At sa ngayon, hindi pa po namin napag-uusapan. Opo. Naunawaan po natin yon. Attorney, hindi ba kayo nagulat kahapon na kayo ay nagkakaroon ng oral arguments and then meron na palang prepared decision ang presiding officer? Nung una, siyempre parang napatingin ako na meron na palang ruling kaagad. I thought magkakaroon ng break or something. But hindi ko na po siguro lalagyan ng anong aspersions or something. Baka naman po kasi nung nag-oral arguments kami noong Wednesday, ay baka naman may kasi ng pag-uusap. No? And yesterday was really for just a matter of clarification lang po siguro. Kaya meron pa tayong ginanap na Q&A. Although kanina nakakita din kasi ako ng report na nagsalita yata ang spokesperson ng impeachment court na parang before the impeachment trial even started nung July 6, I think meron ng ideya kung ano yung ruling dyan ng presiding officer. So, I think kinailangan lang talaga magkaroon ng oral argument para makita baka may mga points that will either sway the draft ruling one way or the other. Pero sa totoo lang, Manong Ted, ayoko na rin talaga. I don't want to be the one to cast aspersions kasi hindi naman natin din alam kung anong nangyayari after ng oral arguments nung Wednesday. Ako tinitingnan ko na lang baka nagkaroon na rin talaga ng mga pag-iisip at pag-uusap kaya meron na pong draft na finalize na lang siguro right after magkaroon tayo ng Q&A kahapon. But pardon me, Attorney Powa, as a non-lawyer, alam niyo ho yun, kahapon when we were watching it, para bagang ang aming payak na kaisipan na kaya nga may oral arguments para mapakinggan ang magkabilang panig. And then the court will have to, at least magsasabi na, okay, yan na yan. And then we will have to perhaps convene, caucus o anuman para pag-usapan. Pero para bagang ano pa ang purpose ng iyong pagdidiin na ito'y isang fishing expedition? Ano pa ang purpose ng inyong pagdidiin na dito accused now, present evidence later, kung gayong preparado na pala yung decision. Parang sa aming mga non-lawyers, sa amin lang po ito, parang prejudge na yung inyong kaso. Naintindihan ko po, Manong Ted, yung inyong sentimento. In fact, nakita ko rin naman online na maraming ganyang sentimento. But being one of the litigant parties dito sa impeachment court, I really don't think it's appropriate na ako pa yung mag-cast ng aspersions. But we appreciate those comments. No? But sa atin, nag-utos ng oral arguments, we complied, we did the best we can, and in the end, we will just submit to the wisdom of the court or the presiding officer. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.
Tatapat.